Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nang tumingin si Lucy sa statue, parang mas naalala niya kung saan niya nakita ang mukhang iyon. Tila may pumatik sa isip niya nang mapagtanto kung sino iyon. Palagi niyang nakikita ang mukhang iyon at siya ang estatwang iyon. Nang basahin niya ang pangalan sa baba ay Hiraya ang nakalagay na pangalan nito. Makaluma ang suot itong damit, parang kapanahunan nila Lapu-Lapu. Isa iyong warriors na suot ang kanyang mukha. Nang ilibot niya ang paningin ay napansin niyang pinagtitinginan din siya ng mga tao. Nagmamadali siyang nagtungo sa elevator. Bago nagsara iyon ay may pumasok pang isang empleyado na nakatutok sa cellphone nito. Nang magsara ang pinto ng elevator ay saka nito pinindot ang floor. Napatigil lamang ito na makita na nakailaw na iyon. Ibig sabihin, pareho sila ng pupuntahan. Napatingin sa kanya ang lalaki bago nanlaki ang mga mata at sumiksik sa gilid ng elevator. Multo? Ako? Lumunga-lunga siya pero silang dalawa lang naman ang nasa loob ng elevator. Ikaw yung asawa ni Sir Gael, hindi ba? Well, ex-wife pero magiging wife naman niya ulit. Sabi naman niya rito. Nagtaka siya nang sinundot nito ang braso niya. Hindi ka multo? Hindi talaga. Buhay na buhay ako. Pumalakpak ito. Pwede po bang magpa-pictures? Bago pa siya makapayag ay nakailang shot na ito. May tanong ako. Kanino nakuha iyong mukha ng Hiraya ng statue sa baba? Sa inyo po. Kayo raw po kasi ang nakaisip ng laro kung saan karakter si Hiraya. Alam niyo po ba, nilaban pa ni Sir Gael na si Hiraya ang i-release na avatar para po sa inyo. Akala namin bababa ang sales nun. Pagkatapos niyon, dumoble pa yata ang naging sales namin kumpara sa pinakamataas na game na naibenta namin. Ito po, panoorin ninyo. Ipinakita nito sa kanyang isang video ni Gael sa isang podium na gumagawa ng Q&A. Ang pamagat ng video ay ang parangal handog sa dating asawa ng video game CEO. Hindi nga nariyan na malay na nasa harap na sila ng opisina ni Gael. Dami ngang naiinggit sa inyo, ma'am. Love po talaga kayo na Sir Gael. Kaya hindi talaga niya nakalimutan ang lahat ng tungkol sa kanya. Kahit noong mga araw na iniwan siya nito, nadoble muli ang pagmamahal niya sa kanya. Gaano niya kamahal ang lalaking ito? Sir Gael, may bisita po kayo. Ayokong may storbo. Matipid niyang sabi. Tiningnan naman siya ng sekretarya. Naku ma'am, umiling-iling siya. Ibibigay ko lang ito. Saglit lang naman, lalabas din ako kaagad. Sige po. Binuksan niya ang pintuan at sumilip doon. Ang laki ng opisina nito. Parang katumbas iyon ng 3 basement ng bahay nito. Mayroon itong malaking glass table at ilang monitor. May mga couch sa harap niyon at may maliit na pantry sa gilid. Sinabi ng ayaw ko. Napatigil ito nang makita siya. Baby, idedrop ko lang tong lunch mo. Aalis din ako kaagad. Malilipasan ka niyan kung hindi ka pa kakain. Nang ilapag niya sa gilid ng mesa nito ang pagkain, ay hinila siya nito at paupo sa kaandungan nito. Ikaw ang kailangan ko. Nakaka-stress ang araw na to. Sabi nito na tila nagsusumbong sa kanya. Isinandal pa nito ang ulo sa balikat niya. Pinigilan ba kitang magtrabaho? Lagi mo kasi akong kasama kaya hindi ka na nakakatrabaho ng maayos. Umiling-iling naman si Gael. No, ako ang may gusto nun. Hindi rin naman talaga nawawala ng trabaho. Magandang problema naman to. Let me recharge you.
3 halik ang ibinaba niya sa labi nito. Kulang pa. Lambing nito sa kanya. Ano ka ba? Tama na yun. Nagkibit-balikat siya bago siya hinila papalapit sa kanya. Nakangiti siya sa labi nito. Sa huli ay naging maalab ang kanilang halikan. Kinagat nila ang labi ng isa't isa. Hingal na hingal sila na maghiwalay. Okay ka na? Tanong niya rito. Tumango naman si Gael. Hahalik sana ito ulit nang may maalala siya. Ako ba si Hiraya, Gael? Ngumiti siya at tumango rito. Ang aking bayani. Oo. Bakit ako? Wala nang masasapat doon kundi ikaw. Wala nang ibang karapat-dapat kundi ikaw. Di ba tayong dalawa nang nagtulong para sa game na yon? The time, gusto lang kitang maalala sa lahat ng bagay. Ang bahay ko at maging itong imperyuan na itinayo ko. Niyakap siya nito. Salamat. Sobrang na-appreciate ko to. Sapat na sa akin yan. Tiningnan siya nito. May pupuntahan ka ba? Oo, dinaan ko lang talaga yan sa'yo. Hindi mo ba ako pakakainin ito? Bumuntong hininga siya sa kahinanda ang mga pagkain. Nagsalo sila sa pagkain na dala niya. Kinukwento nito sa kanya kung paano nito pinaglaban ang karakter niya. Kumpanya niya yun pero kailangan din niyang isaalang-alang ang mga stockholders na nag-aalala na baka bumaba ang sales nila kung sakaling palitan ang karakter nila. Mas maraming ang bumili ng malaman ng mga ito ang storya sa likod ng karakter, kahit na ang mga hindi naglalaro ay bumili upang subukan ito. Hindi ko talaga iniisip ang totoo noong panahong yun. Ito ay para parangalan ka at ang iyong alaala. Natawa naman siya. Oo na, awat na. Kaya pala ako pinagtitinginan kanina kasi akala nila multo ako. Oo, dapat pala pinakilala kita ng formal. Umiling-iling naman siya. Hayaan mo na yun, Gael. Hindi naman ako famous. Tumayo na siya dahil kailangan na niyang umalis. Tumayo rin ito. Ihahatid na kita. Iiling sana siya nang hawakan nito ang kamay niya at hinila na siya ng marahan palabas. Nag-effort ka para ipagluto ako at ihatid dito, kaya ako naman. Napangiti lang siya at sumama sa kanya. Ginitian niya ang sekretarya nito habang papunta sila sa elevator. Nang nasa labi na sila ay pinagtitinginan pa rin siya ng mga tao. Sinubukan niyang bilisan ang paglalakad pero tumigil si Gael kaya tumigil din siya. Napatingin siya rito. Nakatingin din ito sa malaking statwa sa gitna ng labi. Mas maganda pa rin yung totoo. Ano? Ngumiti ito sa kanya bago siya hinalikan sa labi. Ingat ka ha. Hinaplos nito ang buhok niya. Oo. Nauutal siya. Parang binansagan siya sa harap ng mga tao. Hindi iyon ang pinakadakilang kilos ngunit sapat na iyon para sabihin sa lahat na sila ay pagmamay-ari ng isa't isa. Sumaludo siya bilang paalam sa major niya. Babalik na siya sa serbisyo matapos ang ilang buwan niyang pahinga. Ang kanyang karanasan ay laman pa rin ng mga usapan. Masaya ang mga nasa company niya na sa pagbabalik niyang yun. Hindi pa niya nasasabi kay Gael na babalik na siya sa serbisyo. Sundalo pa rin siya at kahit na halos ikamatay niya ang huling misyon niya, ay gusto niya pa rin maging sundalo. Magsusumikap siya upang marating kung nasaan siya ngayon at walang karanasang malapit sa kamatayan ang makakapigil sa kanya sa pagtupad sa kanyang mga tungkulin. Kayo, Captain ha? Hindi niyo sinabi na may boyfriend na pala kayo. Tiningnan naman niya si Winnie. Boyfriend? Tumango naman ito. Iyong lalaki sa lamay niyo? Ay, kung hindi lang kami nagluluksa noon. Binatukan ito ng kasama. Naisip ang lumandi nito, Captain. Ngumiti naman siya. Si Gael yun. So boyfriend niyo nga. Parang ganoon. Kwento niyo naman ang love story ninyo. Umiling-iling siya. Hindi iyon ang pinakamagandang love story. Hindi iyon magical o mala Korean novela. Pero iyon ang aking mamahalin at iingatan sa buhay ko. Kinikilig naman ang mga nasa harapan niya. Hindi niyo pa ikinukwento. Kinikilig na talaga ako.
Natawa naman siya. Ipapakilala ko siya kapag may time. Busy kasi yun ngayon. Tila ba hudyat iyon at nagring na ang cellphone niya. Nakita niya si Gael na tumatawag. Napatingin siya sa mga kasama at titig na titig sa mga ito sa kanya. Hello. Hey baby, nasa labas ka pa ba? Nandito ako sa kampo. Saglit na napatigil ito sa kabilang linya bago nagsalita ulit. Pwede ba kitang sunduin dyan? Sige. Okay, pupunta na ako. Nang matapos ang tawag nila ay napatingin siya sa cellphone. Dapat pala sinabi niyang iyon dito kanina. Siya ba yun, Captain? Tumango naman siya. Susunduin niya raw ako. Nagtilian ang dalawa bago tumahimik din dahil pinagtitinginan na sila ng ibang kasamahan. Pakilala niyo naman kami. Oo na, oo na. Nagkukwentuhan pa sila habang inaantay si Gael na makarating. Nang sinabi ng lalaking nakarating na ito, pumunta na siya kung saan ito. Nakabuntot naman ang dalawa niyang kasamahan sa likod niya. Nakasandal si Gael sa kotse niya habang hinihintay siya nito. Naka-business suit pa rin ito. Hey! Hinalikan siya nito sa templo. Mga kasamahan ko pala, si Winnie at si Paula. Hi po! Sabi naman ng dalawa. Magaling siyang ngumiti sa dalawang sundalo. Gael Fierro. Inabot niya ang kamay para makipagkamay sa dalawang babae. Boyfriend po kayo ni Captain? Tanong naman ni Winnie. Inakbayan siya ni Gael. Yes. May umaaligid ba sa kanya rito? Siniko naman niya ito. Ay wala naman po ngayon, pero dati po raw marami. Choosy lang po si Madam. Sinulyapan siya ni Gael. Well, too bad. Wala na siya sa market ngayon. Sige na, bumalik na kayo. I'll see you in 2 weeks. Sumaludo ang dalawa sa kanya bago umalis. Nang makasakay na sila sa sasakyan at makalabas ng kampo ay tahimik lang sila. Galit ba siya? Bakit ang tahimik niya ngayon sila lang dalawa? Gael? Pag-usapan na lang natin iyon sa dinner, okay? Tumango-tango siya at nagpatuloy ang nakakabinging katahimikan sa kanilang dalawa. Nagtungo sina Gael at Lucy sa paborito nilang Japanese restaurant. Nang makapag-order ay tiningnan niya si Gael. Nakaupo silang magkatapat sa mesa. Hindi siya mapakali. Galit ka ba sa akin? Hindi na niya mapigilang tanungin. Tumingala siya sa kanya. Para saan? Sa pagbabalik sa trabaho. Plano ko namang sabihin sa iyo mamaya pero heto na nga tayo. Inabot ni Gael ang kanyang kamay at hinawakan. For the last week. Nawala sa isip ko na sundalo ka nga pala. Alam ko naman na kailangan mong bumalik sooner or later. Gusto mo ba akong bumalik? Gusto mo ba? Balik tanong sa kanya ni Gael. Ngumiti naman siya. Tama ka. Sundalo pa din ako. Maglilingkod pa din ako sa bansa. Matapos ang lahat na nangyari, gusto ko pa rin maging sundalo, Gael. Tumango naman ito. Ganito pala yung pakiramdam kapag may malapit sa iyo na isang sundalo. May takot at pangamba sa akin, Lucy. Munti ka na mawala sa akin. Hinawakan niya na mahigpit ang kamay nito. I understand. Si Mami ganyan din kay Daddy. Ayaw niyang paalisin noong nasa field pa siya. Natatakot ako na baka mawala sa amin si Dad. Na baka hindi na namin siya makitang muli. Naiintindihan kita, Gael. Ang magagawa ko lang ay iparamdam sa'yo na safe ako. Susulitin natin ang mga bakasyon kung magkasama tayong dalawa. Gagawin ko ang lahat para hindi mapatay sa pagkakataong ito. Ngumiti ito sa kanya. Ikaw ang forevermore character ko, Lucy. Kung gusto mong bumalik sa trabaho, hindi kita pipigilan. Hinalikan nito ang kamay niya. I will support you every day. Sisiguraduhin kong maghihintay ako sa pag-uuwi mo. Salamat, Gael. Kailangan ko lang sulitin ang huling 2 linggo na magkasama tayo. 1 linggo silang nasa metro kasama ang kanyang mga magulang at si Eliasar bago bumalik sa Baguio.
Mayroon silang 1 linggo bago siya bumalik sa pagsasanay. Sa tagal niyang nasa Baguio ay ngayon lang siya napasyal sa PMA ulit. Pinilit lang niya si Gael na mamasyal doon dahil tinatamad siyang lumabas. Nilibot niya ang paningin sa dati niyang eskwelahan. Ilang taon na din ang lumipas, magmula nang magtapos siya doon. Mukhang nakisama rin ang panahon ngayon ng lungsod dahil medyo maaraw pa. Pagpunta na nila ni Gael sa bleachers ay nakita nilang may exhibition ang mga kadete. Wow, buti natiyempuhan natin. Namiss ko talaga to. Ngumiti lang si Gael habang nanonood sila. Napakunot-noo lang siya nang sinubukang basahin ang mga salitang pinoform na mga ito. Will you marry me? Wow, tingnan mo nga naman. Nasaktuhan pa nilang may magpo-propose talaga. Napatingin siya kay Gael pero wala na ito sa tabi niya. Lumingon-lingon pa siya bago niya napansin ito na galing sa isang gilid. May hawak itong isang palumpo na mga rosas at nakangiti ito sa kanya. Totoo nga ay yung sinasabi nila na titigil ang mundo mo. Mawawala lahat ng tao sa paligid mo. Lalo na nang lumuhod ito sa isang tuhod na katulala lang siya rito. Dinala kita sa lugar na ito na ginawa kang isang mahusay na sundalo, Lucy. Gusto kong malaman mo na proud akong magmahal at makasama ang isa sa pinakadakila at pinakamatapang na sundalong nakilala ko. Hindi lang ako humihiling sa iyo ngayon, nagugulin ang iyong buhay kasama ako. Ipinapangako ko sa iyo ang isang masayang buhay sa hinaharap. Bibigyan kita ng bahay na magiging excited kang uwian. Pagkatapos ng mga misyon na mayroon ka, hihinihiling ko rin sa iyo na bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan muli ang aking sarili sa iyo. Nais kong maging masaya ka at maipagmalaki na dalhin ang aking pangalan sa pagkakataong ito. Captain Lucy de Salva, will you marry me? Pinunasan niya ang mga luha niya habang tumatango. Tila ba naglaho ang mahikang bumabalot sa kanila nang marinig niya ang hiyawan ng mga tao sa paligid kasama ang mga kadete na nag-perform kanina. I love you. I love you too always. Nakaramdam siya ng pagkahilo. Tama nga ang sinabi ni Marceline. Darating ito nang hindi inaasahan. Ang mga palatandaan ay naroroon. Pinipilit siya ni Gael na pumunta sa araw na iyon. Sinabihan siya nito na magbihis at pupunta sila sa academy. Lilibot din sila sa ibang tourist spots sa syudad. Akala niya magdi-date lang sila kaya sinabi nito iyon. Tinutuo pa rin naman ito ang sinabi na ililibot siya nito sa mga spots. Ang huling destination nila ay ang Arca Coffee Shop, ang paborito niyang coffee shop. Hinahaplos at tinitingnan niya ang singsing habang inaantay ang orders nila para sa kanya. Ito ang pinakamagandang singsing. Mayroon itong silver band na may mas maliliit na brilyante na naka-embed dito. Ang pangunahing brilyante ay pinalamutian din ng mas maliliit na diamante sa paligid nito. Masikip ba? She looked up at Gael and smiled. Pinagmamasdan ko lang. Parang hindi pa rin nagsisink in sa utak ko. Naalala niya kung paano niya pinahalagahan ang singsing nila noon. Ito ang pinakamahalaga sa kanyang bagay noon. Paano pa kung wedding band natin ang isuot mo? Nangilid agad ang luha niya. Isa-isang pumatak ang mga luha niya. Agad naman siyang dinaluhan ni Gael. Anong problema? Alam mo ba na sobrang inaalagaan ko yung wedding band natin noon? Naniniwala akong pinoprotektahan ako niyon sa mga misyon ko noon. Napakahalaga niyon sa akin. Nang maghiwalay tayo, napakasakit nun para sa akin. Singsing lang iyon pero iyon ang pinanghahawakan ko sa kasal nating dalawa. Iyon lang ang bagay na nagpaparamdam sa akin na kasama kita. I'm sorry. Hindi iyon sapat at sana mapalitan nito ang mga masasakit na alaalang iyon. Papalitan natin ng masasayang alaala. Tumango naman siya. Mas masaya ako dito kasi mahal mo na ako na ibinigay mo to sa akin. Inakbayan siya nito.
Sana lucky charm mo pa rin ito kahit engagement ring pa lang natin. Babalik ako pagkatapos ng ilang buwan. Magiging ayos ka lang ba? Susubukan ko. Magsisimula na din ako sa pagpaplano ng kasal natin. Gusto mo ba ng enggrande? Umiling-iling naman si Lucy. I want it simple but intimate. Ayoko nang magastos. Ikaw, ang pamilya at malalapit na kaibigan lang natin. Okay, kahit anong gusto mo. Bumuntong hininga si Gael at niyakap siya na mahigpit. Gusto kitang pakasalan ngayon din. Natawa naman siya. Excited ka ngayon ha? Dati aayaw-ayaw ka pa. Maglaway ka ngayon. Siya naman ang tumawa ng malakas. We'll do it. Kapag handa ka na. Sabi nito habang natatawa-tawa pa rin. Sige, pakasal na tayo pagbalik ko. Kailan mangyayari yon? At least 6 months? Pwedeng higit pa. Pwedeng 1 taon o higit pa. Bumuntong hininga naman si Gael. Pwede ba kitang bisitahin doon? Umiling-iling naman siya. Nadidestino kami sa mga liblib na lugar. Sa mga delikadong lugar. Mayroon akong mga armas. Ikaw wala. Hinarap niya ito. Sundalo ako, Gael. Pwede kitang maging hero o kahit anong gusto mo kapag wala ako sa serbisyo. Pero kapag nasa serbisyo ako ang magliligtas. Hindi ako pwedeng maging damsel or distress, you know. Buhay ng tao ang nakasalalay sa trabaho kong ito. Nasa kamay ko ang kapakanan ng mga sundalong pinamumunuan ko. Alam mo bang tinutokso nila ako kasi yung asawa ko, commander talaga. Natawa naman siya. I am lucky to have you. Kahit na mas kaya mong protektahan ang sarili mo, sana huwag mong kalimutan na pwede mo akong sandalan. Sumandal si Rito at tiningnan ang view sa harap nila. Niyayakap ng hamog ang mga bundok at mas nagiging malamig ang paligid. Mag-iingat ka ha, habang wala ako. Nangako ka na uuwian kita at ang tahanan natin pagkatapos ng lahat. Keep your promise. Pinagsalikop niya ang kanilang mga kamay. I will. At iyon ang tahanan na hahanap-hanapin mo. Huwag mong gawing mahirap ang paghihiwalay nating dalawa, Gael. Ang isipin ko lang na aalis ka ay mahirap talaga. May gagawin pa ba tayo bago ako umalis? Ano? Let's make love till morning. Muli niyang hinalikan ang kamay nito. My pleasure, Commander. Excited na inayos ni Lucy ang kanyang mga gamit sa locker. Kababalik lang nila galing sa probinsya kung saan sila nadestino ng 1.5 taon. Isa iyon sa mga pinakamatagal niyang destino sa isang probinsya. Nag-report na siya sa boss niya at nag-file ng 3 months leave. Hindi niya pa nasabi kay Gael na nakabalik na siya. Gusto niyang sorpresahin ito. Nang paalis na ng kampo ay tinawagan niya ito. Good morning, Gael. Ramdam niya ang pagngiti nito sa kabilang dulo. Mukhang mayroong maganda ang gising ah. Nag-almusal ka na ba? Yes, ikaw. Nagkape ako. Hindi yan breakfast. Para sa akin breakfast yun. Napailing naman siya. Sa lahat yata ng okasyon na natawagan niya ito sa umaga, ay kape lang ang iniinom nito. When she's lucky, makakatawag siya rito para mangumusta. She miss him so much. Ang huling pagkikita nila ay noong nag-propose pa ito. Busy ka ba ngayong araw? Tanong niya rito. Hindi naman. 2 meetings lang sa umaga. Nandito ako ngayon sa Manila headquarters. Ngayon may inaasikaso lang. Babalik din ako sa Baguio mamayang gabi. Talaga? Okay. Well, wag mong kakalimutang mag-lunch ha? Ayoko. Sige na, kailangan ko nang umalis. Tawagan na lang kita mamaya, okay? Okay then, I love you and I miss you. Umuwi ka na please. Lambing nito sa kanya. I will. I love you. Bye. Ngumisi naman siya. Ano kaya magiging reaksyon nito pag nagkita sila? Pumara na siya ng taxi at nagtungo sa mall. May mga napapatingin sa kanya dahil
Suot pa pala niya ang kanyang uniforme. Mamaya na siya magpapalit kapag nagkita na sila ni Gael. Bumili siya ng tinapay at lutong pagkain para sabay na silang kumain pagdating niya. Muli siyang sumakay sa taxi at nagtungo sa place of headquarters. Mabuti na lang at nakilala siya ng guard at receptionist. Binigyan din niya ang mga ito ng mga biniling tinapay. Dumiretso siya sa floor ng opisina ni Gael at nakita ang sekretarya nito. Gulat ito, pero expected naman niya yun. Miss Lucy? Mukhang hindi siya komportable. Nilapag niya ang isang tinapay sa mesa nito. Lunch na. Mag-break ka na. Ino-overwork ka ba ni Gael? Hindi naman po. Busy ka pa ba? Lunch na rin Hindi ba siya kumakain? May kausap pa po siya. Ganoon ba? Aantayin ko na lang na matapos sila. Okay po. Tumango naman ang sekretarya bago umalis. Inilapag niya ang backpack at mga dalang pagkain sa visitors area. Habang nag-aantay ay tinawagan niya si Simon. Uy bakla, napatawag ka. Kababalik ko lang na Manila pero nandito pa ako sa opisina ni Gael. Ay, walang pasabi? Natawa naman siya. Nasimulan mo na ba ang dress ko? Nagsisimula na ito sa bridal line nito. Mentor pa rin ito si Marceline sa pagkakaalam niya. Siya ang unang makakasuot ng unang wedding gown na gagawin ng kanyang kapatid. Nasa akin na ang design. Marceline is proud of me. Hinayaan niya akong mag-design. Tinulungan lang niya ako sa materials na pwedeng gamitin. Kaya halika na at sukatan na kita. Oo na, dadaan ako pagkatapos. Sige na, bilisan mo na. Miss na kita. May itatanong pala ako. Nawala ang ngiti sa mga labi niya nang makita kung sino ang lumabas sa opisina ni Gael. Si Elizabeth iyon. Tatawagan na lang ulit kita, Simon. Binaba na niya ang telepono. May naramdaman siyang pamilyar na sakit sa puso niya. Siya ba ang kausap ni Gael? Bakit hindi sinabi sa kanya ni Gael na ito ang kausap nito? Iba na ang sitwasyon ngayon. This time, she's the fiancé. Huminto si Elizabeth sa harapan niya at ngumiti. Hi, Lucy. Elizabeth, I'm surprised to see you pero masaya ako na makita ka ngayon. Pwede ba tayong mag-usap? Pumunta sila sa veranda ng floor na iyon. Ang malamyos na simoy ng hangin ay hindi nakatulong upang pabutihin ang kanyang pakiramdam. Maraming tanong sa isip niya. Handa siyang lumaban ngunit tila walang magaganap na ganoon sa pagkakataong iyon. Sabi ni Gael, nakadestino ka sa malayo. Hindi ko inakalang magkikita tayo ngayon. Kababalik ko lang. Formal na wika niya rito. I'm happy to see both of you is a better place now. Napatingin naman siya rito. Maraming nangyari simula nung huli tayo magkita. Ayaw na niyang magtagal pa ang pag-uusap nila. Gusto na niyang kausapin si Gael ngayon din. Ano bang ginagawa mo talaga rito? Nanatili ang matamis na ngiti ni Elizabeth. Turns out, ikakasal pala tayong dalawa this year. Binigyan ko lang ng invitation si Gael. Ikakasal ka na? Tuwan-tuwa siyang tumango. Matapos makipaghiwalay ni Gael, I went on a business trip kasama ang aking boss. Alam mo na, typical love story. Nahulog kami sa isa't isa. Akala ko rebound lang iyon pero mas maganda pa pala kaysa sa inaasahan. Tila nawala lahat ng galit at tanong sa isip niya. Ayaw kong magkumpara pero napagtanto kong iba ang naging relasyon namin ni Gael. My relationship with my fiancé is different. Sa amin ni Gael, lagi na lang ako ang nasusunod. Hindi na ako magugulat kung nasakal siya sa akin noon. Ngayon, tinutulungan na ako ng fiancé ko na kontrolin yon. Mas naging equal kami sa aming relasyon. Mas nag-work kaming dalawa. Napatango naman siya. Pasensya na kung ginulat kita ng ganito pero buti na lang din at makakausap kita ngayon. Akala ko wala na akong chance. Ano bang gusto mong sabihin? Well, I want to say sorry to you.
Alam kong may asawa si Gael nung naging kami. Kesyo mahal ka niya noon o hindi, mali pa rin yun. Hindi dapat kami nagkaroon ng relasyon. I'm sorry kung nasaktan ka namin sa mga pinaramdam ko rin sa iyo noon. Sana mapatawad mo ako, Lucy. Alam kong wala ako sa lugar. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin dito. Gusto kong magsimula muli, Lucy. Ikakasal na ako. Gusto kong makahingi ng patawad sa iyo bago ko simulan ang bagong buhay ko. I'm happy for you. Naiintindihan ko ang gusto mong mangyari. Kinagap nito ang kamay niya. Maswerte si Gael sa iyo. Thank you sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataon. Ganoon yata talaga kapag mahal mo. Best wishes din sa kasal ninyo. Hindi ko ito inaasahan. Ang hihingi ka ng tawad. Napatawad ko na si Gael. Matagal na. Siguro napatawad na din kita nang hindi ko namamalayan. I'm really happy to know that. Sinulya pa nito ang relo nito. Bago ako umalis, tatanungin sana kita kung pwede kong kunin ang service ng kapatid mo. Nabalitaan ko na nagsisimula na siya sa bridal line niya. Si Simon? Sure, wala namang problema. Thank you ha. Nagustuhan ko talaga yung design niya. Wala pa kasing nakakasuot. Nabalitaan ko din na magdidesign siya ng special para sa'yo. Gusto pa niyang tanungin muna kung okay lang sa'yo. Okay lang ako dito. I mean, potential client ka pa rin. Thank you. I'm sure makakakuha siya ng iba pang client. Naglakad na sila patungo sa elevator dahil paalis na ito. Salamat, Lucy. Napakabuti ng puso mo. Ngumiti lang siya at kumaway dito bilang pamamaalam. Nagsara na ang pinto ng elevator. Nagpakawala siya ng hininga. Magaan ang pakiramdam niya bigla. Parang nawalan siya ng dinadala. Binuhat na niya ang mga gamit at dahan-dahang pumasok sa opisina ni Gael. Tila malalim ang iniisip nito at nakatunganga lang. Mayroon itong isang baso ng alak habang nasa labas ng bintana ang atensyon. Nailapag na rin niya ang lahat ng mga gamit ay hindi pa rin siya nito napapansin. Ang lalim ng iniisip mo ah. Wika niya sa nakatulalang fiancé niya. Lumingon ito at naestatwa sa kanya. Nakatitig lang ito sa kanya. Wala mo lang ba akong hug? Sa wakas ay natauhan ito at pumunta sa kanya. Niyakap siya nito na mahigpit. Namiss kita. Dapat lang no? Tumingin ito sa kanya at binigyan siya ng isang mapusok na halik. Sana sinabi mo na uuwi ka para nasundo kita. I wanted to surprise you. Saka, baka busy ka. Nilingon niya ang wedding invitation na nakapatong sa mesa. Sinundan nito iyon. Dumaan si Elizabeth. Ikakasal na siya. Akala niya hindi nito sasabihin sa kanya ang totoo. I know. Nag-usap kami. You did? Tumango ito habang nakatingin sa invitation. Nagkita kami after nyo mag-usap. We had closure. Inibitahan niya tayo sa kasal niya. Tiningala niya ito. Umuo ka ba? Kung noon baka pumayag ako, pero baka disrespectful yun sa'yo. We're still exes. Masaya lang ako na ikakasal na siya. At nahanap na niya ang para sa kanya. Okay na yun. Ngumiti ito at niyakap siya. Salamat, Gael. Kahit ano para sa'yo. Kailangan ko pala na dumaan sa bahay. Kukuhanan ako ni Simon ng sukat para sa dress. Sinandal ni Gael ang noon nito sa noon niya. Nakangiti ito. Bakas ang pagkakontento sa mukha nito. Ikakasal na talaga tayo. Yes, we are. Excited na ako sa honeymoon. Hinampas niya ito. Ikaw talaga. Ano? Hinaplos niya ang baywang nito. Nasabi ko na ba sa'yo kung gaano kakahat sa uniforme mo? Bago pa siya makasagot ay tumunog ang tiyan niya. Nagugutom na siya. Kain muna tayo. Nagtawanan silang dalawa bago nag-enjoy sa isa pang mainit at malalim na halik. Kinailangan nilang ilak ang pintuan at kansilahin ang kanyang mga appointments dahil nag-i-enjoy sila sa iba pang bagay maliban sa kanilang tanghalian.
Pumikit si Lucy at dinama ang simoy ng hangin. Malapit nang matapos ang araw. Nagkaroon sila ng batch wedding sa Paring Beach kung saan sila unang ikinasal. Sa bahay ng mga lolo nila. Nais nilang palitan ng isang mas masayang alaala ang lugar na iyon. Nag-attend ang mga pamilya nila, mga kaibigan, at ang mga kasamahan niya sa militar kasama ang mga kasamahan nila sa El Hombre. Intimate ang ceremony na iyon gaya ng gusto niyang mangyari. Nagkaroon ng party pagkatapos bago sila pumunta sa isla kung saan sila maghahoneymoon ng 1 linggo. Saksi ang isla na iyon sa pagyabong ng pagmamahalan nila. Para kay Gael, hindi niya akalain na sa susunod na pagpunta niya ay para sa honeymoon na nila. Isang yate ang nagdala sa kanila sa islang iyon. Nagpalit pa sila ng damit at magsisimula na ang kanilang honeymoon. Naramdaman niya ang pagyakap ni Gael sa likod niya. Pagod ka na ba? No, ang sarap lang ng simoy ng hangin. Naalala mo pa ba noong nag-camp tayo dito? Ang tagal na yun, bata pa tayo nun. Malayo na ang narating nating Gael. At mas mahaba pa ang oras na magkasama tayo. I want to tell you something. Hinarap niya ito. Sinabi ko sa superior ko na gusto ko nalang magturo sa PMA. Ililipat niya ako. Hindi maipinta ang mukha ni Gael. Nagulat na lang siya nang yakapin siya nito. Ibig sabihin ba niyon ay mananatili ka na sa Baguio? Tumango naman si Lucy. Ito ba ang regalo mo sa kasal o ano? Pinagplanuhan ko na ito. Ayokong umalis sa serbisyo pero gusto ko maging hands-on wife and mom. Hinalikan niya ang kanyang mga kamay. Salamat baby. Muli niya itong hinalikan. Mahal kita. Mahal din kita. Hinubad niya ang kanyang maxi dress na tumambad sa kanyang puting bikini. Sila lang ang nasa isla kaya walang makakakita sa kanila. Nasubukan mo na ba ang skinny dipping? Nakita niyang napalunok ito. Hinila niya ang string ng kanyang bikini top at ibaba kapag nasa ilalim na siya ng tubig. Nakita niya kung paano dinilain ni Gael ang mga labi nito at dahan-dahang naglakad papunta sa kanya. Humanda kami, silly wife. Papagudin kita ngayong gabi. Ibinaon niya ang hubad niyang katawan sa tubig at sumama sa kanya. Mariin siyang hinalikan habang hinahawakan ang katawan nito. Ang liwanag ng buwan ay nagpapaliwanag sa karagatan at ginawa nitong mas romantiko ang kapaligiran para sa kanya. Sa huli ay inilapag nila ang kanilang mga katawan sa buhangin bago niya inangkin ang kanyang katawan. Nag-ibigan sila sa ilalim ng buwan sa pamamagitan ng pagtilamsik ng tubig sa kanilang mga paa. Pagkarating nila ay magkatabi silang humiga. Gael? Yes. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ano? 5 weeks na akong buntis. Hindi ka pa rin natatakot? Kayang-kaya kanyang barilin. Tumikim si Gael bilang sagot sa tanong ni Ryan. Nasa shooting range sila ng club ng araw na iyon. Ang kanyang healthy at blooming na asawa na ngayon ay 5 buwang buntis ay walang mintis na nagsushooting sa harapan nila. Nandoon si Ryan habang nanunood. Siya pa din ang malambing kong asawa, Ryan. Humitit ito ng sigarilyo, saka ibinuga iyon. Huwag mo sana siyang galitin. Ayoko sadya. Pinagmasdan niya habang tinatamaan ng badass wife ang lahat ng target sa gitna. Pagkatapos noon ngumiti ito sa kanya na parang batang may candy. Nakita mo ba yon? Tumango siya at tinalikan ang kanyang templo. Oo baby. Namiss ko ang shooting. Well, targets I mean. Sigurado akong kaya mo pa. Nagugutom ako. Tingnan na natin si Eliazar sa cafe. Tiningnan niya si Ryan. Mauna na kami. Nang makarating sa cafe ay nakita nila ang anak nilang nakikipaglaro kay Naomi at Noah. Mas nagsasalita na ito ngayon na isang good progress. The usual, Sir Gael? Tanong ng cashier sa kanya. Tumango naman siya. Matalas ang memorya mo miss? Sir naman, iyon lagi ang in-order ninyo mag-asawa. Sabi naman ni Jopay.
Don't you get tired? May duty ka rito sa umaga, meron din sa gabi sa spa. Nagkibit balikat naman ito. Ganoon talaga sir kapag alipin tayo ng salapi. Ngumiti naman siya. Well, huwag mong kalimutan magpahinga. Sumaludo naman ito. Yes sir. Ngumiti siya bago pumunta sa table nila. Nakuha mo ba? Alam ni Jopay. Napabuntong hininga siya. That's good. Alam mo kung gaano ako kasungit kapag wala ang eclairs ko, hindi ba? Tama. Tinignan nila ang mga kaibigan nila sa cafe. So sino sa tingin mo ang susunod na ikakasal? Tanong ni Lucy sa kanya. Ang mula sa mga playboy kunwari, umiling-iling ito. Malay mo naman, may tumino na dyan kahit isa. Siguradong hindi si Edwin. Natawa naman siya. I find it weird na iba siya sa kambal niya. Masyadong pala kaibigan sa Edwin. Si Edward naman ay parang malihim. Gusto kong magkaroon ng kambal. Pwede naman nating subukan sa susunod. Nagtaas naman siya ng kilay. Pwede bang iraos muna natin to? Ngumisi naman siya. Oo, alam ko. Hinaplos nito ang tiyan niya. Mayroon na lang tayong kaunting buwan. Magiliw niyang tiningnan ang asawa. 1 taon na nakalipas. Naisip niyang hindi siya magiging ganito kasaya. Akala niya tuluyang nawala na sa kanya ang dakilang pag-ibig. Heto na naman, binigyan ng isa pang pagkakataon ang babaeng mahal na mahal niya. Sabi nga ng iba, wala na silang mahihiling pa. Humahangos na tumakbo si Eleazar sa kanya. May kayat pa ng chocolate sa gilid ng mga labi nito. Come here, young man. Kinandong niya at pinunasan ang mukha nito. Naubos mo na ba ang pagkain na ibinigay ni Tita Savannah? Tumango naman ito at tinuro ang tiyan nito. Good boy. Bumaba ito at lumapit kay Lucy. Niyakap nito ang kanyang tiyan at kinausap ang kapatid nito. Ibibigay niya ang lahat para hindi mawala ang pamilyang meron siya ngayon. Ang pamilya na meron siya kay Lucy. Sinulyapan ni Lucy si Gael na nagbabasa sa tabi niya. Natutulog na si Eleazar sa kabilang kwarto. Pinatulog na ito ni Gael kanina. Gael? Lambing niya rito. She was feeling horny that night. Yes, baby. Tanong nito habang nakatingin pa rin sa telepono nito. Hinila-hila niya ang suot nitong shirt. Gael. Ibinaba na nito ang cellphone at tiningnan siya. Yes, baby. Feeling ko, ngumiti ito sa kanya. Ngayon na talaga? Nahihiyang tumango naman siya. Naramdaman niyang uminit ang balat niya nang dumampi ang kamay nito sa hita niya. Anong gusto ng asawa ko? Hinimas-himas na nito ang kanyang leeg. I want it fast. Ang bango mo. Umabot na ang kamay nito sa gitna ng mga hita niya. Nakapasok na ang mga daliri nito sa loob ng panty niya. Can you be pregnant always? Sabi nito na makahiga na sila. Bakit? Kasi ikaw ang nag-aaya kapag buntis ka. Natawa naman siya. May difference ba kung ikaw o ako ang nag-aaya? For me, yeah. Mas nabubuhayan ako. Yumakap siya rito at sinamyo ang amoy ng asawa. Bumuntong hininga siya sa satisfaction. Ito ang buhay na pinapangarap niya.